Hello, what's up? This is Cotman back again for another Ask Cotman po tayo today. So, dito sa segment na to, sasagutin ko lang po yung mga tanong na iniiwan nyo sa comments section at sasagutin ko po siya rito ng direct na rin using basic knowledge, basic information na natutunan ko, and if ever man, lagyan ko na rin ng mga references para hindi naman magmukhang akala nyo hinuhulaan ko ito. Ano? So anyway, ilalatag ko na po yung tanong, and kung interesado kayo, you can stay. If not, pwede na po kayo mag-move on sa ibang mga videos or channels. Unang tanong is galing kay Boss Justin Eusebio. Boss, baka may free time kayo. Ano pagkakaiba ng online updates sa local update? Okay, maganda rin yan tanong yan kasi actually may ilan na rin na nagtanong tungkol dito. Ano nga bang pagkakaiba niyan, yung difference ng dalawang yan? Sasagutin natin yan dito sa video na to. And then galing kay Boss Angelito Aramil 5660, kung pareho naka-on ang Wi-Fi at data, pareho din ba nababawas ang data? Sample, nasa office ako, may Wi-Fi doon. Need ba naka-off ang data? Yes, that's a good question. Sagutin natin yan dito. Actually, may tanong ito. Hindi ko na mahanap yung mismong tanong. Pero inulit-ulit niya ng tanong ito. Kinulit-kulit niya ako. Ano daw ba ang differences ng apat na ito kapag ginalaw niya ba ito? Anong mangyayari? Under po ito ng reset phone. Yes. So, sasagutin natin yan dito. Ito, nasagot ko na to, pero kulang yung sagot ko rito. Pero tinatanong ni Boss Jella Brantwood, hello, ask po, plan ko bumili ng old flagship like 2019 model. Wala na po updates yun, diba? Possible ba ma-hack mga accounts? Ilalagay ko like Google accounts. So, ito na po yung sagot ko, pero tatagdagan ko po yan. May kulang dyan eh. And then, galing kay Boss S-Death, 7428, question, masama po ba sa smartphone, lalo sa SIM card reader, na tanggalin yung SIM card tray, SIM card while naka-power on ang device? Hindi nakabukas ang mobile data, naka-power on lang ang device. Okay, sagutin natin yan. And then finally, boss, request lang, pwede ba? Gusto ko sana matutunan kung paano mag-review ng mga phones na ginagawa para may knowledge naman kami mga viewers mo. Gusto ko malaman talaga pa. Sana mapansin mo pa. Siguro aspiring siya na gusto niya rin maging tech reviewer. Bibigyan kita, boss, ng konting tips and tricks dito. But anyway, sa inyo, boss, kung interesado pa kayo sa mga questions na nilatag ko at sasagutin ko, yeah, you can stay if you are interested. If not, okay lang po. Move on na po kayo sa ibang channel. Now, ito na po yung sagot. Sa unang tanong, galing kay Boss Justin Eusebio, boss, baka may free time kayo, ano pagkaiba ng online update sa local update? Usually nakikita to sa may update part ng smartphone natin. Wait, hanapin ko lang saglit ha. And usually, kapag pumasok kayo sa update page nyo ng inyong smartphones, usually dito yan sa taas, makikita nyo. Tapos meron dito local at saka online updates. Ang difference po nila is online updates, yung po yung automatic. Again, online updates, yun po yung automatic na pinapadala ng manufacturer, like kunwari si Samsung, si Vivo, si Oppo, Infinix, Itel, etc. etc. Yung ipinapadala po nila, dumadating sa smartphone mo, nag-notify na merong update. Or kapag nag-check ka ng system update, tapos ni-refresh mo, tapos may lalabas siya, may update. Ang tawag po doon ay online update. Matic po yun, automatic. Pag online update, automatic siya na pinapasok or pinapadala sa smartphone mo, and then i-install mo na lang, i-okay mo na lang para ma-install yung update na yon. Either upgrade yon or update, basta yon. Online updates ang tawag po doon. Local updates ay yung ikaw mismo ang mag-i-install. Da-download ka ng firmware ISO sa mga website na available na kung saan ka nakakahanap ng legit at least na mga firmware. At yun ang gagamitin mo para mag-update ang smartphone mo or tablet. Yun po ang local update. Ikaw, mano-mano mo pong i-install yon. So medyo risky po yun kasi kapag mali ng model version, like kunwari, usually tricky ito sa mga may global. Yung iba-ibang region ang release ng smartphone. May Europe, may UK, may US, may Japan only, may India only na mga, usually sa Xiaomi nangyari ito eh. Xiaomi and Poco, yan. Usually, dati sa LG ganoon din. Lalo sa LG dati napaka-komplikado. Kasi bawat network, iba-iba rin actually. Kasi meron silang iba-ibang network dun sa LG, sa Korea, iba-ibang network nila. Iba-iba rin yung firmware. So, mas tricky dati sa LG. So, yun. Kapag ka nagkamali ka kasi ng version na in-install sa smartphone mo, either hindi gagana yung Wi-Fi, yung SIM card hindi gumagana, or yung touchscreen ay gumana, so on and so forth, possible na maraming issue. So, hindi ko i-recommend na mag-local updates kayo kung hindi rin naman kayo aware sa ginagawa nyo. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. First time yung gagawin, hindi nyo na-research. Very big no po yun. So, wag po nyo gagawin ang local update kung konti lang po ang alam nyo about sa firmware na ini-install nyo.
risky po. Possible din ma-brick actually yung smartphone nyo, mag-stuck lang sa logo or hindi na talaga mag-open. Picture lang ng sirang Android, nalabas yung kaluluwa. Nakikita nyo. Yun ang possible mangyari sa inyo kapag ginamit nyo yung local updates. So don't touch the local update. Only use hanggat maaari online update. Ngayon, what if wala nang dumadating na update sa smartphone mo? Well, you can settle actually na mag-custom ROM kung may alam, kung marunong ka. Possible, hindi. Kung hindi naman is, yun, wala kang magagawa kundi i-maintain mo na lang na updated lahat ng apps and games mo sa Play Store. Yes, kahit i-maintain mo na lang po ang Play Store, apps and games mo, laging updated, malaking bagay na po yun. Kahit po hindi po kayo nakakatanggap ng updates. Yes, malaking bagay po talaga yun. So yun, kung wala ng updates na pinapadala ang manufacturer, make sure na lang na updated sa Google Play Store yung mga apps and games mo. At least doon sa bagay na yun, secure ka pa kahit paano. May sariling antivirus pa rin naman ang Google Play Store. Ang tinatawag doon ay Google Play Protect. Yeah. Yun nan. Sa susunod na tanong is galing kay Boss Angelito Aramil 5660. Kung pareho naka-on ang Wi-Fi at data, pareho din ba nababawas ang data? Sample, nasa office ako, may Wi-Fi doon, need ba naka-off ang data? Okay, may mga notions na kapag pinagsabay doon na naka-open ang Wi-Fi at ang mobile data, is pareho siyang nag-work. Pwedeng lumakas ang iyong internet speed. Actually, may mga software na kayang gawin yon, like yung sa Speedify, kaso gumagamit siya ng VPN. Yeah, may mga gumagamit ng VPN na pwede nilang pagsabayin ng mobile data and Wi-Fi speed. So, mas stable at mas malakas ang kukuha na internet. Kaso, may monthly fee po yun. Naghahanap nga ako ng free version nun kaso wala akong makita na legit talaga na nag-work yung pagsasamahin yung dalawang yun. Pero, aside from that, by default, alam ko na hindi po talaga nagsasabay yung dalawa na nag-work sa background. Actually, meron palang gaming phone akong nabasa na ganun, kayang gawin. Si Red Magic ba yun? Or si ROG? Or si Black Shark? Kapag inon mo yung gaming mode na, hindi ko siya na-experience at hindi ko na-encounter in person, pero I read sa Reddit yata na kapag naka-on yung gaming mode, tapos naka-on both Wi-Fi and mobile data, kaya niyang i-merge yung dalawang speed para bumaba yung ping. Pero yun ay special cases. Most cases sa mga normal na smartphones natin, non-gaming phone especially, again, special case lang yun, hindi yun naging common. Special case yun. Ang Wi-Fi at data na magkasabay na naka-on, Wi-Fi at mobile data, mas kasabay na on, usually ang nasusunod dyan is yung Wi-Fi. Sa sitwasyon ni Boss, siguro i-assume ko na lang kunwari na hindi gaming phone yung gamit niyang phone at walang feature na ganon na kayang i-merge yung dalawang signal. Merge is sa instance na nasabay na naka-on yung dalawa, Wi-Fi po ang nasusunod. Ang kinaganda po niyan na naka-on yung mobile data is kapag bumagsak ang signal, bumagsak ang internet ng Wi-Fi, ready to the rescue agad si mobile data. So hindi ka kagad mawawala ng internet. Okay? Kaso nga lang, hindi rin naman ganun katalino yung feature na yan sa Android. Yeah, I've tried and I have tested na one time, hindi lang one time, marami nang palang times, lalo dito sa bahay. Kasi may mga huskies ako rito. So, anong connect nun? Ang connect nun is kapag naglalandian yung mga huskies na yun, matatangkad po yung aso, malalaking aso yun. Kapag naglalandian sila, nadadali po nila yung saksakan ng mga routers. So, madalas, kaya ko, dito sa nating phone 2A, once na na-disconnect yung Wi-Fi doon, na kahit naka-on naman, na iniwan ko naka-on yung mobile data ko, hindi agad sinasalo ng mobile data ko yung Wi-Fi ko, yung internet connection ko. Wala nang internet yung Wi-Fi ko, pero umaasa pa rin yung smartphone na to sa Wi-Fi. So, not really smart para sa isang smartphone. Which dapat yun ang maging case niya. And actually, na-try ko rin yan sa Samsung, same case din scenario, na yan, ilang beses. Like I said, parang normal na cases dito na miya nawawala yung connection ng Wi-Fi kasi nga pag naglandian yung mga aso, nadadali yung extension. Kahit nakatago na po yung extension, yung sabihin na, itago nyo na, nakatago po sa pinakasulok na ng bahay yung extension. Once na naglandian talaga sila, sagasa po lahat. So normal po dito sa bahay na nawawala ang Wi-Fi connection, bigla-bigla na lang. Dalawa po kasi ang router dito. Yung isa, yung galing mismo sa ISP. Yung galing mismo sa ISP, ikinoconnect ko sa gaming router ko. So, kapag na-disconnect yung ISP router, continuous pa rin naman po kasi yung broadcast ng gaming
gaming router ko. Continuous pa rin ang broadcast. Yun nga lang, wala nang internet yung broadcast niya. So, wala nang internet yon pagdating sa akin, pero hindi pa rin sinasalo ng mga smartphones ko or sa mobile data. Supposedly, dapat na yun mangyari base sa nabasa ko na article kay Google. Hanapin ko na lang. Try ko iwan yung link sa video description na nagsasabi na ganun dapat ang gagawin ng isang smartphone. Pero hindi yun na nangyayari. So, supposedly pero like I said, hindi nangyayari. Supposedly, sasaluhin ng mobile data once na nawalan ka ng internet sa Wi-Fi. Dapat ganun. Pero, sa experience ko, at least sa mga smartphones na ginamit ko, hindi yun ang case. Kailangan ko patuloy i-off na lang yung Wi-Fi para talagang saluhin ng mobile data ko yung internet. Then yung mobile data ko na yung magpo-provide ng internet. And take note, just in case hindi nyo alam, just in case magsasabi dyan, baka wala ka internet sa mobile data. Meron po akong no expiration or yung magic data na 34 gig yata o 39 gig something like that. Basta 30 gig na higit. So imposible na hindi kayang saluhin ng mobile data ko yung temporary na pagkawala ng internet. Yun. Kaya ang pinaka-advise ko na lang dito kay Boss Angelito Aramil, kung nasa office ka na may Wi-Fi naman, off mo na lang yung data. Kasi kahit na hindi po gumagana ang mobile data or hindi kumukuha ng internet ang mobile data, the fact na naka-on siya, gumagamit pa rin siya ng battery. So, makakatulong din siguro yung konting tipid ng battery. Off mo na lang kung nasa office ka na, and then pag paalis ka na or nawala ng internet ang office nyo, then saka mo i-on yung mobile data mo. Ang bilis lang naman nun. Nasa notification lang naman, di ba? Isang swipe lang. Dalawang swipe na pala yun. And then, on and off mo lang sa iyong mobile data, di ba? Ano naman? Sabi natin 2, 3. O sabi natin 5 swipe na. Hindi naman siguro kahirapan yun, no? Nakapag-swipe ka naman ng tuloy-tuloy sa pag-Facebook scrolling at saka TikTok scrolling, eh. Ano ba naman yung mag-swipe ka ng konti sa iyong mobile data and Wi-Fi, di ba? Yun lang. I hope kahit pa paano nabigyan ko ng konting linaw, Boss Angelito Aramil, ang iyong katanungan. Next. Etong tanong na to, again, nawawala talaga yung screenshot ng question. Pero basically, tinatanong niya kung anong purpose ng 4 na ito. Okay, mabilis lang. Reset Wi-Fi settings is pag kinlik mo po yan, marireset lahat ng input mo sa Wi-Fi settings, like mga password na mga kinoneka mo, mga network, mga record ng mobile data at SIM card na pinasok mo dyan, pati Bluetooth connection mo, mawawala. Lahat po ng pinag-connectan mo before ng Bluetooth mo, mawawala. Yun lang po yun. So, ang pinaka dito, ayan, nakalagay naman, Wi-Fi, mobile data, and Bluetooth ang apektado once na nireset mo po ito. Lahat ng record ng pinag-connectan mo ng Wi-Fi, sa kapitbahay mo, sa tropa mo, nakikonnect ka doon, mawawala po yung record doon dito. And even yung mga nilagay mo na IP address, kung nag-IP static ka minsan, mawawala din po lahat yun. But even the APN and so on and so forth, mawawala po lahat yun. Babalik lahat sa default. Okay? Sa umpisang settings niya. Reset app preferences naman. Dito naman is, like kunwari, may mga files ka before, like, yung MP4 mo, kapag ino-open mo yung MP4 video files mo, ang nag-open lang dati yung built-in video player ng smartphone. Ngayon, binago mo to VLC. Yun, yung app preferences na yun, mawawala din yung babalik siya sa dati. Kung dati, kapag may kiniklik kang link sa Messenger, ang nag-open ay Google Chrome or any third-party web browser, matik, kapag nireset mo, babalik siya sa web view settings. Yung web view na lang, yung simple browser na lang ang nag-view kapag nag-click ka sa link. So, lahat po ng app preferences, ibig sabihin ng app preferences is yung mga minodify mo na setup na ito ang mag-open para sa ganitong files, ito ang mag-open para sa mga ganitong klase ng link, lahat po yung babalik sa factory settings. Sa reset calibration parameters naman, usually ito yun naman yung sa mga touch sampling rate, gyroscope, accelerometer. Kung in case na nagkaroon ka ng calibration, babalik po siya sa factory settings din. Erase all data, obviously, ito na po yun talagang factory reset na kung saan burado po lahat. Files, games, apps, lahat po mabubura once na kinlik mo tong erase all data. So, yun po ang purpose ng 4 na ito. Magkakaiba po talaga sila, okay? I hope malinaw kung sino man kung sino mang bossing dyan ang nagtanong nito. Pasensya na wala talaga yung screenshot ng tanong mo. But anyway, yan po yung sagot dun sa katanungan mo. Sunod is galing kay Boss Jella Brantwood. Hello, ask ko po. Plan ko bumili ng old flagship like 2019 model. Wala na po updates yun, di ba? Possible ba ma-hack mga accounts ilalagay ko like Google accounts? Ito na yung unang sagot ko.
malinaw naman na dito, possible po, pero wala namang pinipili ang hacker. Pag target ka ng hacker, target ka ng hacker. Wala yan sa Android 9 or Android 14 ang phone mo. Yun po talagang reality dito. Once na tinarget ka, ikaw ang gustong i-hack, ikaw ang gustong nakawan ng identity, nakawan ng bank account, so on and so forth. Pag tinarget ka, target ka talaga. May mga cases naman na phishing, like kunwari, hindi ka naman talaga target, kaso nga lang kinlik mo yung links nila. Yun, possible talaga na ma-hack ka nun sa ganung sitwasyon. Kumbaga, ikaw na yung kumagat sa pain nila. Now, eto, hindi to magugustuhan marinig ng iba na mga avid fan dyan ng mga software updates. Okay, hindi nyo magugustuhan to. I know. Pero ito pong real talk and reality. And nagpa-survey na rin ako and napatunayan ko na 99% ng mga tao na bumili at may-ari ng smartphone na wala ng updates, hindi na nakakatanggap ng updates. Hindi po nasisira ang smartphone nila, hindi po nahahack. Hindi po nasisira dahil lang sa software, dahil lang walang natanggap na software. Ang mga lumang smartphone nasisira dahil na lumuma, nabulok, nabasag, nalaglag. Yun, nahampas. Yun lang reason kung bakit nasisira ang mga wala ng updates na smartphone. Alam nyo ba kung saan mas mataas ang record ng mga sirang smartphone? Yung mga smartphone na tumatanggap pa ng software updates. Sila yung laging may reklamo, may problema, may issue. Yung mga tumatanggap pa rin ng software updates. Lalong-lalo na yung galing kina Infinix, Itel, Poco, Xiaomi, sometimes Samsung. Actually, hindi naman malinis si Apple, meron din. Ang difference lang kay Apple, hindi na pinatatagal yung issue once na kumalat na may ganitong issue, nagpapadala agad sila ng software fix. Problem with Android is hindi. Minsan naabot ng buwan. Minsan nga, padala ng software updates pero hindi na-fix yung totoong reklamo ng tao. Yun ang problem sa mga Android. May magandang so far, may magagandang kahit pa paano, hindi naman perfect. Hindi ko sabing perfect, pero magagandang record ng software updates. So far sa ngayon, si Nothing. Yan, CMF. Okay lahat ng mga updates nila, hindi ako pa nakaka-issue. Siguro nakailang updates na tanggap na ako. 3, 4, or 5. Something like 3, 4, 5, mga ganun. Basta, tanggap lang ako ng tanggap kasi ng updates galing sa Nothing. Sa Samsung, although may mga problems ako kay Samsung, like yung bigla lang umiinit, mas umiinit pa yung pagre-record ko ng video or mas naging highly compressed pa yata, mas nahirapan yata yung computer ko. Lately, doon sa recent updates nila na yung 60 FPS, ang hirap na lalong i-decode ng PC ko, na napilitan tuloy ako na mag-upgrade ng PC. Yon. Problem sa akin yun. Araw-araw na problem ko yun eh. Yung recent problem, yung a few months ago na problem na nag-bootloop yung mga galing MIUI papuntang HyperOS or hindi pa nakakapag-update ng HyperOS. Puro MIUI pa lang, nagkaroon pa ng pahabol na huling bootloop sa mga MIUI. Yeah, Poco at Xiaomi yun. Sa Transsion naman, yan, yung mga issue nga ng Transsion na may mga updates sila na talaga nawawala ng fingerprint, camera, frame drops, lalong uminit, pumilis ang battery, pumilis ang paglobat. Yeah, real talk po yan. Talagang ganun. Tapos, sa iQOO naman and Vivo, the problem naman sa kanila is madalas delay yung mga notifications. Okay, sa Realme naman, sa Realme? Wala, bumagal lang mostly. Yung mga nakikita kong reklamo sa Realme tsaka sa Oppo eh. Bumabagal lang. Pero, wala masyadong issue sa Oppo actually. Yes, that's the truth. Hindi perfect ang Oppo, may mga issues din minsan, pero hindi siya ganun karami at hindi rin ganun kadalas na makakarinig ka na may problem sa mga Oppo. Yun po ang katotohanan doon. Again, emphasis ko lang, may nabalitaan na ba kayo na nasira ang smartphone kasi hindi lang nakatanggap ng updates? Kasi ang alam ko lang talaga, nasisira ang mga smartphone na hindi nakakatanggap ng updates, nasisira lang sila dahil nabagsak, na hampas, nalaglag sa tubig, so on and so forth. Yan, or talagang luma na. Pumigay na yung mga pyesa. Pero wala ka pong maririnig na hindi lang nakatanggap ng update ang smartphone, nasira na. Wala pong ganon. Wala. Kung meron man, sobrang minimal. Pero ang madalas at araw-araw mong mababasa sa mga group, madalas na magrereklamo, madalas nagkakaproblema, madalas may issue, yung mga nakakatanggap pa rin ng updates. Sad but true, which dapat, di ba, pag updates, like I said, sabi ko sa previous video, kaya nga ang tawag sa kanila, updates, software upgrade. Upgrade, ibig sabihin, itataas yung level. Level 1, level pataas na dapat. Pero hindi, pabagsak. Kasi nga nasira, nawala yung fingerprint, bumagsak ang frame rates, uminit lalo. Nasira ang battery, mas mabilis malobat.
fingerprint di na gumagana. Diba? So, yun yung problem. Yun yung idadagdag ko lang sa sinabi ko rito. Okay? Huwag niyo problemahin yung hacking. Kasi yung hacking kasi is kapag tinarget ka, target ka talaga. Anong magagawa mo? Target ka eh. Kahit nga nasa kabilang ibayo ka ng mundo. Hanapin ka nila niyan. Mga social media post mo, lahat halongkatin nila. Malaman lang nila kung paano makuha ang access sa mga accounts mo. It doesn't really matter kung Android 14 ka or Android 9 pa ang smartphone mo. Huwag naman Android 8 pag ganun. Ang dami ka ng issue dyan na mga apps na hindi na gumagana like mga Gcash siguro. I'm not really sure. Pero alam ko marami nang hindi gumagana sa Android 8 and older na mga Android versions. Yun. Okay, huwag niyo problemahin ng pag-hack. Pinaka-best lang dyan na may iwasan nyo. Huwag kayong click ng link na hindi naman safe, hindi galing sa mapagkakatiwalang tao. Or, in general, huwag na kayong click ng link na hindi naman familiar sa inyo. Safe na safe kayo doon. At huwag din kayong mag-install ng mga APK kung saan-saan. Doon lang tayo sa Google Play Store. Mataas na ang safety nyo. Hindi perfect safe, pero at least mas safe kayo kaysa mag-APK kayo kung saan-saan galing ng mga sources. Yun lang. Hindi nyo na kailangan or hindi nyo na masyadong problema yung updates. Kahit wala nang dumating na updates. Okay lang yan. Hindi po nasisira ang smartphone dahil wala lang updates. Lalo kung nasa Android 12, 13. Yun, 11, 12, 13. Nasa Android 11, 12, 13 ka pa. Safe na safe pa ang smartphone mo. Wala pa masyadong issue doon. Halos lahat pa ng apps and games compatible pa rin sa smartphone mo. Ibig sabihin doon, pag Android 11, 12, 13 ka pa. Masyadong problemahin yun. Okay ka pa. Anyway, yun lang. I hope liwanagan si Boss Jella Brantwood kung napanood niya ang video na to. Sa susunod, galing kay Boss SDeath 7428. Question, masama po ba sa smartphone lalo sa SIM card reader na tanggalin yung SIM card tray, SIM card while naka-power on ang device, hindi nakabukas ang mobile data, naka-power on lang ang device. Actually, sa panahon ngayon, uso na sa smartphones, siguro 99% ng mga smartphones, supported na nila yung hot swapping. Hot swappable na ang SIM card at saka memory card kahit na naka-on ang device. Okay? Pero hindi po kasi 100% absolute yun na safe. So I would recommend na hanggat maaari, naka-turn off po yung phone kung magtatanggal kayo ng SIM card at saka micro SD card. Lalong-lalo na sa micro SD card. Kasi weakness pa rin ng micro SD card na hinuhugot habang naka-on pa or ginagamit pa ng device. Yung micro SD card na yun. Malamang makukurap yun. So while, mayroong feature na hot swapping na or hot swappable na mga micro SD card at saka SIM card sa SIM card tray, hindi ko pa rin i-recommend kasi like I said, weakness pa rin nila yon ng micro SD, especially na micro SD card na hindi talaga pwedeng hugutin habang ginagamit. So, i-off na lang po yung phone kapag magtatanggal ng SIM card at micro SD card. Actually, ito idadagdag ko, hanggat maaari, huwag nyo nang tanggal kabit ang micro SD card at SIM card. Usually, nag-cause siya nag-uumpisa siya magkalawang. Yung mapapansin nyo dati, yellow na yellow siya, nagiging orange kasi nagkakaroon ng corrosion. Yung doon sa may parang gold na kulay na part ng SIM card at saka ng micro SD card. Kasi na-expose siya sa hangin, sa hamog, nagkakaroon ng oxidation, kaya nagkakaroon ng corrosion, so on and so forth. So basically, hanggat maaari, i-minimize nyo po ang pagtanggal ng micro SD card at saka SIM card. Hanggat maaari yan, naka-permanent na yan dyan. Ilagay nyo na dyan hanggat till the end of life ng smartphone nyo. Huwag nyo nang tanggal ng tanggal. I-permanent nyo na yan, i-fix. Okay? Pero kung hindi nyo nga talaga maiwasan na magtanggal, maglipat-lipat ng SIM card, yun lang. I-off nyo na lang siguro para less possibility na makorrupt yung SIM card at lalong-lalo na yung micro SD cards nyo. Okay? Minimize nyo na lang. Yun. And finally, galing kay Boss Rodel Albos 2738. Boss, request lang, pwede ba? Gusto ko sana matutunan kung paano mag-review ng mga phones na ginagawa para may knowledge naman. Siguro medyo madugo ito para isa-isahin ko. Pero ito na lang, boss. Unang-una, dapat gustong-gusto mo na everything about technology ng smartphone. Kasi kung hindi, maboboring ka talaga. Kaya nga ang tawag ko sa mga podcast ko is boring kasi karamihan sa mga tropa ko kapag nag-uusap kami tungkol sa technology, mga inaantok sila. Naboboring sila. Hindi sila kasi interesado. Ngayon, gusto mo, aspiring ka na maging smartphone technician or kahit reviewer na lang, okay lang. Kailangan gustong-gusto mo para hindi ka mabilis
antukin, mawalan ng gana, maboring, so on and so forth. Unang-una yun. Pangalawa, inaaral po kasi ito sa school. So, inaaral ko yung akin sa school. Kung hindi mo man maaral sa school, at least, aaralin mo siya sa sarili mo. Possible naman yun, aralin pa rin naman sa sarili mo. Yung nga lang, mahaba-haba at marami-rami kang aaralin ng mga topics about smartphone. So, basically, babalik tayo sa logic na dapat gustong-gusto mo talagang gawin itong pag-review ng smartphone. Yung na-excite ka bawat bagong features na nababasa mo, na may bago na namang ganito sa smartphone, ganyan, na-excite ka, buhay na buhay ka, kagaya namin. Kami kasi yung talagang gusto namin to. Okay? Yung iba dyan, I know meron dyan na ibang vlogger, at sumikat na nga sila actually, pero wala talaga silang kaamor-amor sa ginagawa nila. Mahalata mo naman sa style ng content nila. Ang tawag naman doon, swerte. Kung aasa ka sa swerte, wala namang masama doon. Go on. Yun nga lang, sana mahalin mo na lang din yung kung ano ang binigay sa'yo na biyaya. Kung ikaw ay sumikat agad, be thankful, mahalin mo na lang yung ginagawa mo. Sa mga kagaya ko kasi na talagang ito yung ever since a teenager pa lang ako, papunta sa 20s, 30s, then 40s, going 50s. Yun. Ako talaga, almusal ko magbabasa about sa tech. Bagong i-release na mga smartphone, bagong i-release na technology about smartphone. Kape ko na yun breakfast ko na yun. Kasama na ng breakfast ko yun, nagbabasa talaga ako. Hindi ako naboboring. At bago matulog, makikinig pa ako ng podcast tungkol sa tech ulit. Sa podcast ni MKBHD, sa podcast nila sa Waveform, etc. So, buhay ko talaga to Kahit na hindi na siguro ako YouTuber. Yung pa rin ang routine ko tuwing umaga. Makikinig ako, so on and so forth. Yun. Pero as a starter pack, kung gusto mo smartphone reviewer, start ka muna sa isang smartphone na kung ano ang meron ka. And then, aralin mo yung mga specs, mga parts ng smartphone. Kahit na hindi mo buklatin yung smartphone, aralin mo na lang sa YouTube. Alamin mo itong parts na to, para saan ba to ang RAM, para saan ba ang chipset, para saan ba ang storage, para saan ba ang pinakaginagawa nila. Aaralin mo. Mag-start ka sa sarili mong smartphone. And then, actually, doon lang ginawa ko. Nag-start ako actually sa sarili kong smartphone, ang LG V20. Nag-start ako doon lang. Yun muna yung ginawan ko ng review. Kung tama basta doon lang umikot-ikot ako. Tapos, nag-Gcam, nag-release ako about sa Gcam noon. Binlog ko nung nagpapalit ako ng firmware, so on and so forth, mga ganon. So, nag-start ako sa sarili kong smartphone din. Doon ka na mag-start. Ako kahit alam ko na yung mga parts ng smartphone na yun kasi trabaho ko talaga yon. Yung pagbabloging ang hindi ko alam Doon ako hindi marunong. So, malaking experiment lang po talaga ito na what if mag-vlog ako, i-vlog ko yung alam ko sa pagkukumpuni. Doon ako nahirapan na part. Ngayon, kung doon ka din mahihirapan sa vlogging na part, alam mo na yung tungkol sa smartphone. May idea ka na. Kahit hindi ka expert, okay lang. Basta may idea ka na kung paano nag-work ang smartphone. Yun yung another challenge mo. Yung lakas ng loob mo para humarap sa camera. Kasi ako, inabot ako ng ilang taon bago ko na-achieve na hindi na nahihiya na pagka may camera nakatutok. Kasi introvert ako never nga ako nag-selfie before Kailangan may okasyon bago ako mapicturean. May birthday, so on so doon pa lang ako mapipicturean So matagal din ang proseso bago ako naging komportable sa camera. So yun lang. Isa sa mga basic mo. Una, dapat alam mo ang papasukin mo. Pangalawa, yung confidence mo sa pagharap sa camera, kailangan i-develop mo din agad. Kasi yun ang pinaka-essence ng vlogging, ang camera at yung pagharap sa camera at kung paano ka makipag-usap sa camera. The rest, kahit hindi ka smartphone reviewer, kahit lifestyle vlogging ka, comedy, it comes natural na sa'yo yun Nasa sa'yo na yun. Yung camera talaga, yung pagharap mo sa camera ang magdadala talaga. May confidence ka o wala. Ganito lang sa mundo ng vlogging. Kailangan magaling ka lang humarap sa camera. The rest, kahit di ka na mag-smartphone vlog, kahit iba na lang, okay lang din naman yun. Hindi kita pipigilan kahit saan gusto mo. Mas komplikado yung smartphone vlogging kasi kailangan naiintindihan mo pyesa by pyesa na smartphone. Yun lang naman sa akin. Kasi ganun ko hinaharap itong career na to. Naiintindihan ko kasi pyesa by pyesa. Feature by feature. Iniintindi ko kung may bagong feature, di ko maintindihan, aaralin ko yan. Ganun. So I hope ganun din na magiging enthusiasm mo sa field na to kung papasukin mo talaga ang field na to. Anyway, actually, meron akong video about sa mga ganitong bagay na topic dun sa Tech Diaryo yata or dun sa Awkward Pinoy channel ko. Yeah, Awkward Pinoy channel is yung parang personal at
travel vlog ko. Tech Diary naman is about sa mga tech news. I'm not sure kung saan ko nilagay yung topic na yun. Mga 3 videos yun. Early 2021 yata. 2020, something like that. Ganon. But anyway, doon na lang. Napahaba ko na masyado. I hope naging informative to kahit paano. Kahit katiting. This is Scottman. This was Ask Scottman. Kung may tanong kayo, iwan nyo lang sa comment section. Try ko sagutan. Lalong-lalo na kapag ang tanong na yun, alam ko is for general knowledge. Hindi yun nakaspecific lang sa'yo. Kasi pag specific lang sa'yo, di ikaw lang may interest nun. Gusto ko sana pangkalahatan na knowledge yung tanong para makarelate, mas marami makarelate at mas marami makinabang. So, hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.